Hi, magandang araw po ulit sa inyong lahat. Ngayon po ako ay nagpabalik para sa third reading of the day natin today. Ano po kaya ang makikita natin sa third reading of the day? This will be my last reading for today as I have to rest. Magpapahinga rin po ako, no? Kaya ito na po ang ating third reading and final reading for today. But do not worry po, I will be back tomorrow po for another set of reading. Sana lang po ay napanood nyo na po ang first and second reading of the day natin para naman po bago kayo tumalon dito ay napanood nyo na po ang ating first and second reading of the day. Ayan. So, panoorin nyo po ha bago po kayo tumalon dito sa third reading of the day today. And I hope na panood nyo na rin po lahat yung first and second reading natin po kahapon, no? Sayang din naman po yun, kaya sana po mapanood nyo po lahat ng readings natin. Okay? Yung Saturday reading po, naiwanan yung second reading of the day, nagtalunan na po lahat sa third. Kaya, sana po ay mapanood nyo rin po yun. Okay? Ayan po. Pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ito din po ay ating babalasahin. Babasahin muna po natin maigi para alam nyo po na ating binabasa ito. At kung ano man po ay lumabas, alam nyo po na binalasa pa rin po natin iyan. Okay? Pili na po tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, ngayon kunin na po natin. At huwag niyo po i-skip ito, ha? Dahil dito po ako kumukuha ng energy ng aking mga binabasahan. Kamusta po kayong lahat? Again, sana napanood niyo na po ang ating first and second reading of the day. And for those of you po who wants to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Tsaan niyo po ako pwedeng makontak. Ano po ang makikita natin sa third reading of the day today? Iinom lang po ako. Yan, okay. Loss of balance, disorganized, overwhelm. 2 of coins in reverse. No, ang nakikita ko po at nararamdaman ko po sa energy nyo ay may hindi magandang balanse or may panluloko pong nangyari. At yun po ang naging reason ng inyong paghihiwalay. For most of you, hindi pa rin po tanggap. Pero meron naman pong iba na tanggap na po ang pangyayaring ito. Hope and despair, reaching out. Gusto po niya sanang mag-reach out sa'yo. Pero alam niya po na alam mo po lahat ng nangyari. Ang hindi lang po ako nagagandahan dito ay bago niya po naramdaman tong
pag-reach out ay somehow siya na po yung nanloko pero siya pa po yung nagmalaki sa'yo. Yun po ang hindi ko nagustuhan dito sa energy niya, no? Na parang siya na po yung nanloko, siya pa yung nagmalaki. Yun lang po ang medyo bago niya na-realize na gusto niyang makipag-usap pero hindi rin po siya makalapit sa'yo. Ang masama po is instead of nanghingi na lang po siya ng tawad, siya na nga po yung nanloko, siya pa yung nagmalaki. Ganito po sorry po. Siya na nga yung nanloko, siya pa yung nagmalaki. Oh my God, lumabas po yung The Tower at hindi in reverse, no? The Tower is disaster, sunod-sunod na kamalasan, sunod-sunod na karma, sunod-sunod po ang nangyari sa kanyang kabalastugan at ngayon po ay sinisingil po siya nito, no? As a matter of fact, hindi na po ito, sa totoo lang po, wala naman na po siyang dapat maipagmalaki pa sa iyo dahil sa totoo lang po, gulong-gulo na rin po siya sa mga nangyayari and said na din po siya, no? Pero parang sa sobrang taas po ng pride niya at sa sobrang taas po ng kanyang ego, parang yan na lang po yung nakita niyang natitira sa kanya. Ultimate clarity, nakakapag-isip-isip po ito na somehow, ikaw po ay, sana po ay, sabi niya, sana daw po ay maayos niya, no? Maayos pa niya yung sa inyo. Kaya lang, kung patuloy po siyang magmamalaki at iisipin niya po na ikaw pa po ang lalapit sa kanya, sad to say, parang mas maganda pong hindi mo gawin ang gusto niya. Ha? Ayan, no, gustong-gusto niya pong mag-reach out sa'yo. Na-anxiety rin po ito, natotrauma rin to. At pinagsisihan niya rin naman po yung kalokohan niya sa'yo. Kaya lang po, wala po siyang lakas talaga ng loob mag-reach out sa'yo. Kasi nagmalaki siya sa'yo, no? Siya na nga talaga yung, siya na nga talaga yung tao na nakasakit. Pero lumabas pa, siya pa yung biktima. No, siya pa yung nagmalaki, siya pa yung biktima, pero sa totoo lang, siya yung nanloko. So nakikita ko po dito, gusto niya pong bawiin yung control. Ayaw niya po nakikita na nagmo-move on ka. It's a big no-no po sa kanya ang makitang masaya ka nang wala siya. And as a matter of fact, nakikita ko din po dito na somehow ay meron po akong nakikita na nalulungkot din po ang taong ito. Most of the time, nafe-feel niya po na parang feeling niya po wala rin siyang karelasyon, mag-isa siya. Why? Kasi hindi na po niya hindi niya po maramdaman yung same support talaga na naramdaman niya. Habang nagre-reading po ako ay nag-oximeter na okay naman yung oxygen ko. Nahihirapan po kasi ako na baka naubusan ng oxygen pero hindi naman, thank you Lord. Lack of resources, very unstable po sila. Meron po silang problema financially or nagkukulang po sila sa funds. As a matter of fact, hindi naman din po gumagawa ng way si Chabilitang Palaka para tulungan ng person nyo. Sometimes, dati po kasi lahat ng support nasa kanya. Lahat ng tulong na galing sa'yo ay na-appreciate naman niya talaga. No? Medyo umabuso lang to ng konti talaga. Pero somehow, I understand na wala lang po sa'yo yun. No? Talagang binigay mo po yun dahil nagmamahal ka at feeling mo po partners kayo. Kaya talagang
sa'yo is you are very giving, you are very generous, minahal mo po ito, ang kaligayahan po niya ay ang kaligayahan mo. Kaya kahit wala pa po siyang ibigay sa'yo, kahit po ikaw ang lahat-lahat, okay lang po sa'yo kasi mahal mo po siya. No? Minahal mo po siya buong puso mo at minahal mo po talaga itong taong to. Quick decision. Ang tao pong ito ay hindi niya po kasi pinag-isipan talaga lahat po ng nangyari sa inyong dalawa. Nadaan po siya sa tukso, nadala po siya sa tukso at hindi niya po inakala talaga na masisira kayo ng ganito, no? Gusto niya pong mag-give up, no? Gusto niya pong parang kumawala muna for the meantime sa lahat. Para pong punong-puno na siya. Overwhelmed na po siya. Pero kulang pa po yan. Sa totoo lang, sa lahat ng dinanas mong sakit sa kanya, kulang pa po ang nararamdaman niyang pain. Ang nararamdaman niya, kulang pa po yan sa lahat ng sakit na naranasan mo. Naging one-sided po nung bandang huli kasi, no, parang ikaw na lang lahat ang nagtatrabaho para mag-work out yung relationship nyo, pero siya po parang baliwala sa kanya, no? Parang sa kanya, sige lang, parang sa kanya is wala, okay lang ako. Parang sa kanya is somehow nag-go with the flow siya, hinahayaan ka po niya sa lahat noon. Pero ngayon po, isa sa kanyang malaking karma ito, no? Quick decision. Talagang marami po siyang hindi sineryosong mga bagay-bagay na hindi niya po alam na magli-lead sa kanya sa kamalasan. And as a matter of fact, ang tao pong ito ngayon ay nagbibigay po somehow ng sakit ng ulo sa sarili niya din, yung mga ginawa niya po sa sarili niya noon na hindi niya pinag-isipan is somehow nagbibigay sa kanya ng pagkaaligaga, no? Naaaligaga rin po siya most of the time sa iyo, no? Hindi niya po inakala, hindi niya po alam kung ano daw po ang dapat niyang gawin. There's home conflict and lack of support. Sa totoo lang po, ang taong ito ay nakakaranas ng walang pagkasuporta at all, no? Na napupunta po sa away at sa hindi pagkakaintindihan. Hinahanap-hanap ka po nitong taong to. Hinahanap-hanap niya po ang way ng pag-aalaga mo. Alam niyo po, paulit-ulit ko itong nababasa dahil ito po talaga ang nararamdaman niya sa mga oras na ito. There's friendship ako nakikita dito, no? Dati, para rin kayo magkaibigan, hindi lang kayo magjowa, mag-asawa, or magkarelasyon. Pero kayo po ay somehow may friendship din, Nagtutulungan kayo, best buddy kayo. Pero ngayon, wala eh. Parang, ang nakikita ko po dito somehow is magulo, no? Magulo po. Parang hirap na hirap po siya sa totoo lang. Hindi niya po alam kung bakit niya nagawa sa ito. Pagkatapos po, bukod sa manghingi siya sa na sorry, siya pa po ay nagkamali at nagmalaki, no? Lumabas pa po na gusto niya pa pong palabasin na ito ay kasalanan mo at biktima siya, no? Yun po ang pinakamali sa lahat ng ginawa niya. Ang palabasin po na ikaw pa ang may kasalanan sa lahat. Sorry po. Gusto pa po niyang palabasin na kaya niya nagawa yun ay parang naging busy ka, naging pabaya ka, malayo kayo, etc. Ang dami niya pong rason, pero lahat po yan ay rason lang dahil alam niya po sa sarili niya at naramdaman niya po sa sarili niya na minahal ka po niya talaga.
ina-isolate niya po ang sarili niya ngayon. Sa totoo lang, hindi niya po alam kung paano at kung saan at hanggang kailan niya kakayanin ang pagpapretend at ang pagmamatigas, no? Kasi sa totoo lang po, lumalambot na rin po ang taong ito. There's excess pride, no? Pinaparusahan na po siya pero ng tadhana, pinaparusahan na siya, pero ayan, patuloy pa rin po siyang nagmamatigas, no? Pero sa totoo lang po, yung pagmamatigas po niya ay may hangganan lamang. Gusto niya po, siya pa rin po ang nasusunod sa inyo or masusunod sa inyo, pero after po niya nang ginawa niya sa iyo, alam niya po na things will never be the same again, no? Alam niya po na umikot na ang gulong at alam niya po somehow you are starting to feel okay, you are starting to love yourself. Oo, mahal mo pa siya, pero hindi ibig sabihin nun na babalikan mo pa po siya. No? Hindi na po niya alam, hindi na rin po siya sure kung asa na po siya ngayon sa'yo. Ayan o. Ayan. Feel ko po yung energy niya ngayon. As a matter of fact, alam niyo po, nararamdaman niyo po, no? Nararamdaman niyo po na ang taong ito ay sooner or later, alam mong iniisip ka po nito, no? And sooner or later, gagawa rin po ito ng na makausap kayo or magpapapansin po sa inyo, no? There is deception and manipulation. Minamanipulate niya lang po yung sarili niya somehow, no? Somehow ay minamanipulate niya lang po yung sarili niya kasi para hindi po siya makaramdam ng too much guilt. Ayaw niya po makaramdam na kahit na anong negative ngayon dahil sunod-sunod po ang nangyayaring negativity sa buhay niya. Broken family, shattered dreams, talagang siya po ang sumira sa inyo at alam niya po yan at yan po ay dala-dala niya araw-araw kahit hindi mo po makita. Sorry po. Ang bigat ng dala-dala niya po ay alam niya po na kasalanan niya ang inyong paghiwalay. At kahit nakalusot man po siya sa iyo, sa ibang tao, pero hindi po siya makakalusot sa sarili niyang pakiramdam. Inuusig po siya ng kanyang konsensya. Yan. Kaya most of the time, aligagato, kaya po naaaligaga ka din because naiisip ka po ng taong ito. Grabe na po. So that's it for your third reading for the day today. Siya na ang nanloko, siya pa ang nagmalaki at ngayon dala-dala niya po ito. Dadagdagan ko po, no? Kasi dala-dala niya po araw-araw at dala-dala niya ito. Yan ang bigat. Bigat sa dibdib. Kala nyo lang po, mayabang to, hindi, walang reaction, hindi po, no? Dala-dala niya po yan, araw-araw. Sinasabi ko po sa inyo yan. Yan po, no? So, that's it for your third reading. Yan po ang aking final reading for today. Ako po ay magpapahinga na sa araw na to at bukas po ako ulit babalik at ngayon na hindi po ako nakapasok sa sobrang sama pa rin po ng pakiramdam ko pero tumayo pa rin po ako para magbigay sa inyo ng reading. That's how important you are to me. Ganyan ko po kayo pinapahalagahan lahat ng aking ever solid and loyalistang Lady Elena friends, family and subscribers. Kahit po ako ay misinat at paden at walang boses, talagang tatayo at tatayo po ako hanggang kaya ko po na magbigay sa inyo ng reading of the day. Okay? So maraming salamat po sa inyo. God bless you all. Sabi ko nga po sa inyo kanina kung sino po ang gusto magpa-personal reading,
you can message me po at Lady Lee Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako pwedeng makontak. That's my official and only legit FB account. Okay, maraming salamat po sa inyo. And for those of you who like this video, kindly give me a like and comment down below para po mabasa ko naman po, at habang ako ay nakahiga ay natutuwa akong basahin po ang inyong mga comments of the day. Maraming salamat po. And for those of you who wants to give me a super thanks, maraming salamat po. I will be grateful for that, and talaga pong maa-appreciate ko yan from the bottom of my heart. Ang aking pong bilin sa inyo palagi ay life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe. Just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading tomorrow po. At maging masaya po kayo today. And have a happy heart. Huwag po kayong malulungkot. I love you all. God bless you. And I'll see you all again tomorrow. Bye!